kakulangan sa enerhiya, lakas at emosyonal na kapasidad. Ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan hindi natin kaya ibigay ang buong suporta sa mga mahal natin. Sa bawat araw na pinapangalagaan mo ang sarili mo, nagbibigay ka rin ng regalo sa mga tao sa paligid mo. Isang mas malakas, mas masaya at mas maayos na ikaw. Kaya huwag matakot maglaan ng oras para sa sarili mo. Ito ay isang investment sa kalusugan, emosyon at kinabukasan mo. At tandaan sa pagtahak mo sa landas ng pagbabago. Huwag mong hayaang ang opinyon ng iba ang pumigil sa iyo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo at ikaw ang may responsibilidad na alagaan ito. Number 6. Itigil ang pagkumpara. Isipin mong tumatakbo ka sa isang karera, nakafocus ka, maayos ang paghinga mo, malakas ang bawat hakbang. Pero bigla kang tumingin sa kaliwa, tapos sa kanan, tinitingnan mo kung sino ang nauuna sa iyo. Ano ang nangyari? Nawalan ka ng focus, bumagal ang takbo mo. Ganyan ang epekto ng pagkumpara sa iba. Hindi ka nito pinapabilis, hindi ka nito pinapaganda. Mas lalo ka lang bumabagal at natitinag. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At totoo yun, hindi mo kontrolado ang buhay ng ibang tao. Hindi mo hawak kung ano ang meron sila, kung gaano sila kabilis umasenso, o kung gaano sila kasaya. Pero ang hawak mo ay ang sarili mo, ang disiplina mo, ang iniisip mo, at ang ginagawa mo araw-araw. Isa pang madalas na problema, lalo na sa panahon ngayon, ay dahil sa social media. Dito natin napapansin ang buhay ng iba, ang ganda ng trabaho nila, ang saya nila sa travel, o ang tila perfect nilang relasyon. Pero habang nakikita mo, yan, nasa kwarto ka lang, pagod, nagtataka, naiiwan ka ba? Bakit parang ikaw lang ang nahuhuli? Ngunit tandaan, ang social media ay highlight reel lang ng buhay ng tao. Pinipili lang nila ipakita ang magagandang parte. Hindi mo alam ang totoong pinagdadaanan nila. Kaya wag mong i-compare ang totoong buhay mo sa best moments lang ng iba. Kung gusto mo ng simpleng tip, huwag muna gumamit ng social media sa unang oras ng umaga. Bakit? Pagkagising mo pa lang, ang utak mo ay agad napupuno ng achievements ng iba. Nasisira agad ang mood mo. Imbis na ma-inspire, nawawalan ka pa ng gana. Mas maganda kung gagamitin mo ang umaga para sa sarili mong improvement. Pwedeng gawin mo ito. Gumising ng mas maaga. Magsulat ng goals sa notebook, magbasa kahit konti, mag-stretching o tahimik na pagninilay, o kahit simpleng walang cellphone muna ng isang oras. Sa halip na pagkumpara, ang araw mo ay magsisimula sa focus at layunin. Tandaan mo ang sukat ng progress mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong improvement. Araw-araw, tanungin mo ang sarili mo, mas maayos ba ako ngayon kaysa kahapon? Kung oo, panalo ka na. Kahit maliit na progress lang, basta ikaw ang basehan, panalo ka pa rin. Huwag mong hayaang ang mga kwento ng tagumpay ng iba ang magdikta ng halaga mo. Hindi mo nakikita ang mga pagsubok nila, ang kanilang mga gabi na walang tulog, ang kanilang mga pagkabigo bago sila umangat. Ang totoo, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban, hindi pare-pareho ang bilis ng pag-akyat sa tuktok. Minsan, ang pinakamahalagang tagumpay ay yung mga hakbang na hindi napapansin ng iba, yung mga araw na pinili mong bumangon kahit pagod. Yung mga sandaling lumaban ka sa sarili mong takot at pagdududa. Kaya itigil mo na ang pagtingin sa takbo ng iba dahil ang laban mo ay sa sarili mo lamang. Ang laban na iyon ang tunay na sukatan ng tagumpay. Dahil dito nakikita mo ang iyong lakas, disiplina at katatagan. Sa laban na iyon, ikaw ang champion. Hindi dahil sa galing mo kumpara sa iba, kundi dahil sa patuloy mong pagpili na bumangon, magpatuloy at lumaban. Kaya simulan mo ngayon sa simpleng hakbang. Huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo ay magpahina ng loob mo, maging mas matatag kaysa sa anumang pagsubok. Ipagmalaki mo ang bawat maliit na tagumpay dahil ang mga ito ang pundasyon ng iyong malaking pagbabago. Ang tunay na tagumpay ay nasa patuloy mong pag-angat, hindi sa bilis, kundi sa tibay ng iyong puso at isipan. Number 7, disiplina ang lahat. Ang saya kapag motivated ka, di ba? Parang ang gaan gawin ng lahat. Kaya mong magtrabaho, mag-exercise at magsimula ng bagong habit. Pero ang tanong, paano kapag nawala na ang motivation mo? Diyan pumapasok ang tunay na sikreto ng tagumpay. Sabi nga ni Epictetus, isang Stoic philosopher, walang dakilang bagay na makakamit ng walang effort at disiplina. Kahit gaano ka ka-inspired ngayon, darating ang araw na tinatamad ka, pagod ka, at parang wala kang gana. At kung motivation lang ang inaasahan mo, madali kang titigil.
Pero kapag may disiplina ka, itutuloy mo. Kahit tamad ka, gagalaw ka pa rin. Kahit walang pumapalakpak o walang nakatingin, gagawin mo pa rin. Ang disiplina ay hindi ibig sabihin na perfect ka. Hindi rin ito pagiging super sipag araw-araw. Ang disiplina ay isang simpleng pangako sa sarili mo. Gagalaw ako araw-araw, kahit mahirap, kahit walang gana. Paano mo ito masisimulan? Gumawa ka ng simpleng daily routine. Piliin mo lang ang mga importanteng bagay para sa'yo. Halimbawa, gumising ng maaga, stretching o light exercise, magbasa ng kahit konti, mag-journal o mag-isip ng mga natutunan. Gumawa ng kahit maliit na hakbang papunta sa goal mo. Ilahad mo ito sa oras, hindi basta kapag naisip mo lang. Halimbawa, 9:00 ng umaga, gising at stretching. 9:00 ng gabi, isang pahina ng pagbabasa bago matulog. Gawing parang kontrata ito sa sarili mo. Isulat mo ito, ipaskin mo sa pader ng kwarto mo, at tuwing tinatamad ka, tanungin mo ang sarili mo, paninindigan ko ba yung pangako ko sa sarili ko? Walang palusot, walang bukas na lang, o okay lang kahit isang araw lang ako magpahinga. Bakit? Kasi kadalasan ng isang araw na iyon, nagiging isang linggo na wala kang ginagawa. Humanap ka ng kakampi. Kung nahihirapan ka, may kaibigan ka bang pwedeng mag-remind sa'yo? Hindi para i-pressure ka, kundi para paalalahanan ka kung bakit mo sinimulan. Tandaan, ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay regalo mo sa sarili mong kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na umaabot sa goals nila kahit walang sumusuporta. Kasi hindi sila umaasa sa motivation lang. Simula ngayon, piliin mo ang disiplina kahit simple lang, kahit maliit lang ang kaya mo. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. At tuwing tinatamad ka, ulitin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang maging motivated. Kailangan ko lang gawin ang sinabi kong gagawin ko. Kasi sa dulo ng araw, ang tunay na nagtatagumpay ay hindi yung laging inspired, kundi yung laging consistent. At sa consistency na yan, nagsisimula ang totoong pagbabago. Ang disiplina ang nagsisilbing tulay para mapanatili mo ang momentum kahit hindi mo maramdaman ang motivation. Kapag nagsimula kang kumilos araw-araw, kahit maliit lang ang hakbang, binubuo mo ang habit ng tagumpay. Habang tumatagal, mas lalong tumitibay ang disiplina mo at hindi na kailangan ng matinding effort para gawin ang mga bagay na dati mo kinatatakutan o kinakaposan ng gana. Mahalagang tandaan na ang disiplina ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahigpit o pagkakait ng mga bagay na gusto mo. Ito ay pagkakaroon ng balanse, alam mo kung kailan magpahinga, kailan magtrabaho, at kailan maglaan ng oras para sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perfectionist, kundi tungkol sa commitment sa sarili kahit paunti-unti ang progress. Kaya kapag tinatamad ka na, isipin mo ang mas malawak na larawan ang pangarap mo, ang dahilan kung bakit ka nagsimula. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Lahat ng nagtagumpay dumaan sa pagsubok ng disiplina at consistency. Kaya simulan mo na ngayon. Gumawa ng plano at gawin mo araw-araw kahit paunti-unti. At balang araw, mapapansin mo na ang mga maliliit na hakbang ay naging malaking tagumpay. Number 8. Alagaan ng katawan. Foundation ng lahat. May mga araw ka ba na parang ang bigat ng katawan mo? Walang gana, parang pagod na agad kahit wala ka pang nagagawa. Gusto mong magtrabaho o mag-focus pero lutang ka. Ang dahilan? Hindi mo naaalagaan ang katawan mo. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, sanayin mo ang katawan mo para makatulong sa isipan. Ibig sabihin, kung gusto mong malinaw ang pag-iisip mo at maayos ang takbo ng araw mo, kailangang maayos din ang katawan mo. Kasi kahit gaano ka katalino o kasipag, kung ang katawan mo ay pagod o nasasaktan, maapektuhan pa rin ang lahat ng ginagawa mo. Ang katawan mo, ang pundasyon ng buhay mo. Kung hindi ito nasa ayos, mas mahirap ang bawat araw. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangang mag-gym o bumili ng mahal na kagamitan para magsimula. Pwede mong simulan sa mga simpleng bagay, maglakad ng 30 minuto araw-araw. Hindi kailangang tumakbo o magbuhat ng weights. Kahit simpleng lakad sa umaga o hapon, malaking tulong na ito sa katawan mo. Ayusin mo rin ang tulog mo. Lagi ka bang puyat? Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang cellphone o TV isang oras bago matulog. Uminom ng maraming tubig. Minsan ang pagod at hilo ay dahil lang sa kulang ka sa tubig. Kumain ng mas maayos. Hindi kailangang perfect. Simulan lang sa pagbabawas ng matatamis at instant na pagkain.
Magpahinga kung kailangan, hindi ka robot. Kung pagod ka, okay lang na huminto.